Yung ganito, oh, hindi overcook ang pagkakaluto ng hipon at creamy pa talaga yung gata. May mga konting technique nga lang, pero napakadali lang nito gawin. Umpisahan na natin ang paggigisa. Painitin ng lutuan, lagyan ng 3 kutsara ng mantika, 2 hiwa ng luya, buong ulo ng bawang lahat ito, gisa-gisahin hanggang sa mabango na. Gamit dito yung malakas na apoy. Sunod nito, ilagay ng sibuyas. Ganun din, gisa-gisahin hanggang sa mabango na ito. Imbis pala na bagong nalamang, hibi yung ilalagay ko dito. Hugasan lang minsan, patiktikan sa strainer, saka nagisa-gisahin ng nasa 1 minuto lang. Sunod nito, ilagay na mga hipon. Bale, 600 grams lahat ito ng hipon. Di ko na nga lang naipakita sa inyo, pero natanggalan ko na ito ng bituka at nagupitan ko na rin yung mga matatalas na parte nito. Halu-haluin. Lutuin ng mga nasa 2 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na orange red na yung kulay nito. Yung ganito na yung itsura nito. Para di ma-overcook, hanguin, saka na itabi. Sunod nito, ilagay ng gata. Sudsurin na rin yan yung mga nanikit na rekado. 2 itlog na maalat ito. Pero ang gagamitin ko dito, yung 2 egg yolk nito. Ito talaga, yung pinakadagdag na rekado na magpapangat sa sarap ng lutong ito. Yung lasa nito, creamy na maalat-alat. Ang sarap. Ligis-ligising mabuti hanggang sa matunaw na ito sa sauce. Nasa 1 lata lahat yung nagamit ko na gata dito. Lagyan din ng 1 tasa ng tubig at 1 kutsarita ng chicken powder. Ang gagamitin ko na pampaalat dito, itong puti ng maalat na itlog. Ligis-ligising mabuti hanggang sa matunaw na rin ito sa sauce. Okay na sa akin yung alat ng 1 itlog. Ito namang natira, itabi lang. Masarap ito pangalat sa salad. Pamalagian lang yung halo dito. Lutuin ng 5 minuto o kaya naman ay hanggang sa makita na malapot na ang sauce. Gamit dito yung medium lang na apoy. Tikman para maihusto ang lasa. Kanya na. Sunod nito, ilagay na ang mga berdeng sili. Yung lasa nito, parang sili na pansigang din. Ilagay na rin ang manghang na sili. Ito pala mga sili namin galing sa freezer. Maramihan kasi pag bumibili kami nito para naman magtagal at hindi agad dito mabulok. Siguraduhin lang na nahugasan at napatiktikan nitong mabuti bago ilagay sa freezer. Halu-haluin hanggang sa maamoy na yung bango ng sili. Sunod nito, ilagay na yung mga nalutong hipon kanina. Tandaan pala na pag nagdadagdag ng maramihang rekado, siguraduhin lang na gumamit dito ng malakas na apoy. Nang sa gayon, sapat ang init ng lutuan at tama ang pagkakaluto nito. Pag kasi hindi sapat ang init ng lutuan, panigurado, malabsa at hindi firm ang pagkakaluto ng mga hipon. Di na masarap kainin. Yan na may kaluto ta na. Makapanganta na namang marakal kanini.